Sa pagpapatuloy ng kwentong Mga Amason ng Babaylan at ang Mutya ng Agila. Matapos iyong sabihin ni Imperatrice Amihan, ay mabilis nitong inatake si Makisig at malakas na iwinasiwas ang matalas nitong espada. At mababakas sa mukha ng Marlikang Babaylan ang masiding puot at galit sa estranghirong binata. Mahal na Reyna, hindi ito ang tamang oras para labanan ako. Wala akong intensyon na pakialaman ka sa ginagawa mo. Ang nais ko lang ay hindi magandang binabalak mo na tawagin ng masasamang espiritu para bigyan ng buhay ang mga namayapang mandirigmang Amazona at mga babaylan. Makinig ka naman sa akin, mahal na Reyna. Nakikipaglaban sina General Malaya at ang mga kawal mo na protektahan ng palasyo maging ang buhay mo. Sambit ng binata habang patuloy na iniilagan ang bawat pag-atake ni Imperatrice Amihan. At anong karapatan mo para pangaralan ako sa dapat kong gawin? Isa kang pangahas at wala kang ganang sa maharlikang Reyna. Ikaw lang ang tanging lalaking naglakas ng loob na pigilan ako. Isa kang lapastangan, kaya dapat ka nang mamatay. Pasigaw na wika ng Marlikang Babaylan sa binatang si Makisig habang patuloy nitong hinaharibas ng maalamat na espada ang binata. Walang nagawa ang binata kundi gamitin ang kanyang sibat na sandata para sanggain ang bawat atake ni Imperatrice Amihan. Nang gagalaiti na ito sa galit na tila nawala na ng kontrol sa kanyang sarili at hinahangad na mapaslang ang pakialamerong binata. Magunos dili ka, mahal na Reyna. Hindi ako kalaban. Nasa panig niyo ko at nais ko kayong tulungan na puksain ng mga dayuhang pirata. Para maniwala ka, ay muli kong ibababa ang sandata ko at wala akong balak na kalabanin ka. Saad muli ng binata sa Marlikang Babaylan. Subalit tila manid ang puso at pakiramdam ni Imperatrice Amihan at walang pakialam sa sinasabi ng binata. Itinapon naman ni Makisig ang sibat sa harapan ng Reyna bilang pagpapatunay na wala siyang balak na saktan ang Reyna. Ngunit nang bitawan ni Makisig ang kanyang sandata, ay mabilis na itinaas ng Reyna ang maalamat na espada at handa ng tabasin ang ulo ng binata. Habang papalapit na ang talim ng espada sa liig ni Makisig, ay ipinikit nito ang kanyang mga mata dahil alam niyang oras na tumama sa kanyang lalamunan ang matalas na espada ng Reyna ay titilapon sa sahig ang kanyang ulo. Napadilat na lang ng mga mata ang binata nang lumapat sa kanyang liig ang matalas na espada dahil tila naging magaan ito at naramdaman nito na tila hindi siya tinuluyan ng Reyna. Binata, bakit hinayaan mo lang na dumampi sa iyong leeg ang aking espada? Mukhang handa ka ng mamatay. Ano ba talaga ang pakay mo sa aming palasyo? Ngayon ko lang napagtanto na mabuti kang tao dahil hinayaan mo lang ang huling atake ko. Usisang tanong ng Reyna sa binata at ibinaba nito ang hawak niyang espada. Subalit imbis na sagutin ni Makisig ang mga katanungan ni Imperatrice Amihan, ay niyakap niya ito ng patulak dahil biglang sumulpot ang isang pirata at walang habas na binaril sila ng dibomba. Dahil sa senaryong iyon, ay tumama ang bala sa batong pader at nawasak ang dingding, dahilan para tumilapon ng mga bitak na bato at bumagsak sa sahig kung saan nakasadlak ng pahiga sina Makisig at Imperatrice Amihan. Para hindi matamaan ng mga bitak na bato ang Reyna, ay pumaibabaw ang binata para gawing pananggalang ang kanyang katawan para huwag masaktan ang Marlikang Babaylan. Halos nagkadikit ang mukha ng dalawa at lumapat ang labi ni Makisig sa mapupulang labi ni Imperatrice Amihan. Tila namula ang pisngi ng Reyna dahil iyon ang unang beses na nakatikim siya ng halik. Lumakas din ang kabog ng dibdib ni Imperatrice Amihan at hindi nito maintindihan kung bakit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Mahal na Reyna, ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Paumanhin, mahal na Reyna. Hindi ko sinasadya na mahalikan ka.
Tanong ng binata kay Emperatrice Amihan at humingi ng kapatawaran dahil sa paglapat ng kanilang mga labi. Wala namang naging tugon ng reyna sa tanong ng binata at nanatili itong nakatingin sa mukha ni Makisig na tila napukaw ang natutulog niyang puso. Akmang kakalabitin pa sana ng pirata ang baril nitong dibomba upang paslangin sina Makisig at Emperatrice, ay bigla na lang bumaon sa kanyang katawan ang isang matalas na punyal na galing sa likuran dahil sinaksak ito ng mismong kapitan. Matapos itarak ni Kapitan Burgosa ang punyal sa kanyang tauhan, ay mabilis nitong hinugot ang punyal at walang habas na nilaslas ang lalamunan hanggang sa maputol ang ulo nito, dahilan para malaman ni Emperatrice Amihan ang dapat gawin upang paslangin ang mga pirata, dahil hindi sila namamatay kahit na bumaon pa sa kanilang mga katawan ang mga palaso, at ang tanging kailangan lang gawin ay pugutan sila ng mga ulo. Dinilaan naman ni Kapitan Burgosa ang kumapit na dugo sa kanyang punyal na parang nasasarapan ito sa sariwang dugo. Isa kang malaking hangal. Balak mo bang paslangin ang mahal na reyna na magpapaligaya sa akin? Mahal na reyna, patawad kung nasaktan ka ng hangal kong tauhan. Ako na mismo ang pumatay sa kanya bilang paghingi ng kapatawaran. Sambit ng kapitan sa marlikang babaylan. Mabilis namang tumayo si Makisig at tinulungang nitong makatayo si Emperatrice Amihan na nanatiling nakatitig sa mukha ng binata at hindi pinapansin ng kapitan ng mga pirata. Muling dinampot ni Makisig ang kanyang sibat at matapang na hinarap si Kapitan Burgosa. Emperatrice Amihan, umalis ka na rito at ako nang bahala sa halimaw na to. Hindi ko hahayaan na mahawakan ng isang pangit na nilalang ang kamay ng isang mayuming reyna. Matapang na sambit ng binata sa marlikang babaylan. Napakatalas naman ng dila mo na sabihing pangit ako. At sino ang nagsabing makakaalis ang isang magandang reyna sa aking harapan? Matapang ka, bata. Sa tingin mo ba'y kakayanin kang labanan ako? Ako si Kapitan Burgosa, ang makapangyarihang pirata sa karagatan. Matapang na manawikan ng kapitan at nagpakilala ito kina Makisig at Emperatrice Amihan sa kanyang pangalan. Imbis na umalis si Emperatrice Amihan ay walang habas nitong inatake si Kapitan Burgosa. Walang tigil na hinaribas ng maalamat na espada ang halimaw na kapitan at pinupunteriya ito ng marlikang babaylan sa liig at ulo nito dahil naroon ang kahinaan ng mga pirata. Hindi man lang magawang tamaan ni Emperatrice Amihan ang piratang kapitan dahil mabilis itong kumilos at tila nababasa nito ang bawat pag-atake ng reyna na halatang dalubhasa na ito sa pakikipaglaban. Dahil sa nakatuon ang atensyon ni Kapitan Burgosa sa maharlikang reyna, ay hindi nito napansin ang matuloy na paglipad ng sibat dahilan para bumaon ito sa kaliwang dibdib ng kapitan malapit sa kanyang puso. Matapos bumaon ng sibat, ay muli itong sinalakay ng binata at sunod-sunod na itinarak ang asirong punyal sa lalamunan ni Kapitan Burgosa. At nang pupugutan na ito ng ulo ni Emperatrice Amihan, ay biglang sumigaw ng malakas si Kapitan Burgosa kasabay ng paglabas ng malakas na aura dahilan para tumilapo ng dalawa. Habang bumubulwak ang itim na likido sa mga natamong sugat ng kapitan, ay hinugot naman ito ang bumaon na sibat na halos tumagos na sa kanyang likuran. Labis na nagulantang ang binatang si Makisig dahil nananatili pa ring buhay ang halimaw na kapitan kahit na tinamaan na ng sibat ang puso nito at tadtad ng sugat ang katawan dulot ng asirong punyal. Anong klase ka bang nilalang? Talo mo pa ang pusa na may siyam na buhay. At kahit na may siyam na buhay ka pa, ay paulit-ulit kitang papatayin hanggang sa tuluyan kang maglaho dito sa daigdig. Usisang tanong ng binata sa kapitan ng pirata. Nagpapatawa ka ba? Hindi isang tulad mong mortal ang makakapatay sa akin. Wala kang sapat na kapangyarihan para burahin ako sa mundong ito. Matagal na akong nabubuhay dito sa daigdig at marami na akong pinatay na tao
maging mga halimaw sa karagatan. Ano naman ang magagawa mo laban sa akin? Iisa ka lang namang mortal. Tura naman ni Kapitan Burgusa sa binata. Sino ka bang talaga? Tingin ko, hindi ka nabibilang sa panahong ito. Tama ba ako? Usisang tanong naman ng maharlikang babaylan. Malaking karangalan para sa akin na tanungin ako ng isang napakagandang reyna. At dahil magiging katipan na rin kita at aking alipin, sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. Tama ka. Hindi nga ako nagmula sa mundong ito ngayong kasalukuyan. Dahil matagal na akong nabubuhay sa madilim na karimlan ng malawak na karagatan na kung saan nabubuhay ako para pumatay at kumain ng mga tao. Sagot naman ng kapitan sa tanong ni Imperatrice Amihan. Anong ibig mong sabihin? At saka, bakit hindi mo pa ako diretsahin? Tanong muli ng reynang babaylan. Dati na akong namatay at muling nabuhay. Bago ako malagutan ng hininga, daang taon na ang nakalilipas, ay ibininta ko ang aking kaluluwa sa bathala ng kadiliman, kapalit ng muling pagkabuhay. Sa aking pagbabalik sa mundong ibabaw, ay nagkaroon ako ng pambihirang lakas at inilibot ang buong kapuluan ng mundo para makuha ang hiyas ng malamat na serpiente na may 7 ulo. Hindi naman ako nabigo dahil nakuha ko ang makapangyarihang hiyas sa isang balon na pinamamahayan ng mga higanting ahas. Mas lalo akong naging makapangyarihan at nagkaroon ng malalakas na komandante. Hayaan niyo, dahil ipapakita ko sa inyo ang tunay kong kapangyarihan. Pagpapaliwanag na sagot naman ng kapitan kay Imperatrice Amihan. Nang ilahad ni Kapitan Burgusa ang tunay niyang pagkatao na 100 taon na itong nabubuhay sa mundo, ay nagpakawala ito ng malakas na enerhiya dahilan para mayanig ang buong kaharian. Unti-unting lumalaki at humahaba ang katawan ng kapitan at tinutubuan ito ng maiitim na kaliskis. Dumating na rin sa punto na nagsisimula ng maging dambuhalang nilalang si Kapitan Burgusa. Nawala ang kanyang mga paa at tinubuan ng malahiganting buntot at pag-usbong ng mga mahabang leeg na may 7 ulo ng higanting itim na ahas. Nawasak ang ilang bahagi ng palasyo dahil sa pagbabagong anyo ni Kapitan Burgusa bilang higanting serpienteng may 7 ulo. Isang maalamat na nilalang na kumitil noon sa buhay ng napakaraming tao sa bansang Griego. Halos napatigil ang nagaganap na labanan sa pagitan ng 2 pangkat ng mga Amazona at mga pirata dahil sa paglitaw ng higanting serpiente. Tanging ang mga komandante lamang na kinabibilangan ng bisi kapitan, pirate hunter at arkeolohista ang nakakaalam sa tunay na katauhan ng kanilang kapitan. Tila sumasayaw sa saliw ng hangin ang 7 ulo ng dambuhalang serpiente na halos susukat sa 50 talampakan. Nagilalas na lang si General Malaya nang kumilos ng mabilis ang 7 ulo ng halimaw at kinain ng sariwang mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Parang maliliit na sisiw lamang ang katawan ng mga mandirigmang Amazonang nasawi dahil nilulunok lang ito ng higanting serpiente. Mga komandante, tapusin ninyo ang buhay ng mga mandirigmang Amazona. Limasin lahat ang mga ginto at diamante sa palasyo at dalhin sa aking galyon. Mga alagad kong pirata, kunin ng buhay ang reynang babaylan at ibilanggo sa aking galyon. Utos ng kapitan na may nakakakilabot na tinig. Masusunod po, mahal na kapitan. Maiksing tugon naman ng arkeolohistang komandante. Samantala, sa loob naman ng ilalim ng kastilyo, sa himlayan ng mga namayapang Amazona at mga babaylan, ay muling ginawang pananggalang ni Makisig ang kanyang katawan para hindi matamaan ng mga gumuguhong bato si Imperatrice Amihan at muling naglapat ang kanilang mga katawan. Bakit mo ako iniligtas? Ibinuwis mo ang buhay mo
para hindi ako madaganan ng mga malalaking bato. Tingin ko, hindi ka rin pangkaraniwang tao dahil nararamdaman ko ang nag-uumapang mong presensya. Usisang tanong ng Reynang Babaylan habang nakaubabaw sa kanyang katawan ang binatang si Makisig. Nagulat na lang si Emperatrice Amihan nang hawiin ni Makisig ang malaking bato na nakapatong sa kanilang katawan. Lumalabas na rin ang puting aura sa katawan ng binata at nagkukulay puti ang kabuhuan nitong mga mata. Muling tinulungan ng binatang makatayo ang maharlikang reyna na labis namang ikinamangha nito na tila humahanga na siya sa binata dahil sa kakisigan at katapangan nito. Mahal na reyna, may sugat ang balikat mo. Patawad kung hindi kita agad na protektahan. Pwede bang manatili ka na lamang dito sa pasilyo? Hindi ko hayaang mapahamak ang isang reynang tulad mo. Ipinapangako ko na papatayin ko ang higanting serpiente bilang patunay na kakampi niyo ko. May nahong wika ng binata kay Emperatrice Amihan. Muling bumilis ang tibok ng puso ng Reynang Babaylan at nagawa nitong yakapin ng mahigpit ang binata. Hindi rin alam ni Emperatrice Amihan kung bakit nagsisimula na siyang mahumaling sa binata dahil hindi pa ito nakakaranas na umibig. Matapos yakapin ni Emperatrice Amihan ang binata, ay ibinigay nito ang kanyang maalamat na espada para gawing sandata ni Makisig na halatang nagtitiwala na ito sa estranghirong lalaki. Hinila naman ni Makisig ang Reynang Babaylan sa isang tago at ligtas na lugar malapit sa mga batong ataol upang masiguro ang kaligtasan nito. Hindi naman nahirapang makalabas ang binata sa ilalim ng palasyo dahil nagiba na ito simula ng magbagong anyo si Kapitan Burgosa. Nang makalabas ang binata sa kaharian, ay nababanaag niya ang buong kaganapan na kung saan walang tigil ang nagaganap na madugong labanan habang ang higanting serpiente naman ay sinisira ang mga batong kabahayan sa labas ng kaharian gamit ang kanyang dambuhalang buntot. Subalit nagimbal na lang ang binata nang makita niyang nakaluhod na sa lupa ang babaeng general na halos naliligo na sa sariwang dugo dulot ng mga natatamong pinsala sa katana ng komandanting pirate hunter. Malinaw ding nasisilayan ni Makisig na handa ng putulin ng pangunahing mandirigmang komandante ang ulo ni General Malaya na labis ikinabahala ng magiting na binata. Dahil sa senaryong iyon ay mas lalong lumakas ang aura ni Makisig na tila may pumapaikot na mainit na hangin sa kabuuan ng kanyang katawan. Nagsimula na rin kumilos ang binata para iligtas ang buhay ni General Malaya sa nalalapit nitong kamatayan. At bago pa man lumapat sa leeg ng babaeng general ang katana ng pirate hunter, ay nagawa ni Makisig na makalapit sa komandante dahil kumilos ito na parang hangin. Napabulalas na lang si General Malaya nang tumilapon ng pugot na ulo ng pirate hunter sa kanyang harapan habang nakaluhod ito. Nasilayan din ng babaeng general si Makisig na nakatayo sa pugot na katawan ng kalaban nitong komandante. Mama Kisig, bakit mo hawak ang espada ni Emperatrice Amihan? Salamat, dahil iniligtas mo ang buhay ko. Nauutal na tanong ng babaeng general at nagpapasalamat ito sa magiting na binata. General Malaya, hindi ito ang tamang oras upang magtanong ka at magpasalamat sa akin. Kaya mo pa bang lumaban? Maging matatag ka dahil kailangan ka ng hukbo mo. Tanging tugon ni Makisig sa babaeng general. Inalalayan ng binata si General Malaya na muling makatayo at marahan na pinunasan ng kanyang mga palad ang namumuong dugo sa kaliwang mata ng babaeng general dahil puno ito ng bahid ng sariwang dugo dulot sa naganap na matinding labanan. Nasaksihan naman ng Vice Kapitan at ni Sahara kung paano patayin ni Makisig ang pirate hunter sa isang kisap mata lang. Wari nila ay hindi ordinaryong tao ang binata dahil nagawa nitong paslangin ng pangunahing komandante na walang kahirap-hirap. Hinarap ng Vice Kapitan at arkeolohista sina Makisig at General Malaya dahil balak nilang pagbayarin ng binata sa pagpatay nito sa pirate hunter na isa sa pinakamagaling nilang mandirigma. Makisig,
Ako na ang bahalang pumatay sa babaeng pirata at ikaw naman ang bahala sa isang komandante. Matapang na wika ng babaeng General sa binata. Sigurado ka ba na kaya mo pang lumaban, General Malaya? Mukhang malakas din ang babaeng piratang yan, kaya't mag-iingat ka. Tugon naman ng binata na halatang nag-aalala ito sa babaeng General at binalaan na huwag maliitin ang babaeng komandante. Samantala, walang tigil pa rin ang madugong labanan sa pagitan ng mga mandirigmang Amazona at sa hukbo ng mga pirata. May ilan na ring nasawi sa mga pirata dahil naputulan sila ng mga ulo at halos bumaha ng sariwang dugo sa lupa at nagkalat ang mga pugot na ulo. Naging mainit naman ang labanan sa pagitan ni Sahara at General Malaya. Muling nabuhayan ng lakas ang babaeng General nang makita nito si Makisig at isinalba ang kanyang buhay sa kamatayan. Nahihirapan din si General Malaya na matalo ang kalaban dahil gamit-gamit ni Sahara ang dalawang pakurbadang sandata na may magkabilaang talim. Ngunit hindi naman nagpapatalo si General Malaya dahil handa itong makipagtagisan ng lakas hanggang sa kanyang huling hininga. Nakakabinging kalansing naman ang bawat salpukan ng mga espada ni Makisig at Bisi Kapitan na lumilikha ng pagliyab ng apoy sa tuwing nagkikiskisa ng kanilang mga matatalas na mga sandata. Hanga ako sa iyong lakas dahil nagagawa mong maiwasan ang bawat atake ko. Ikaw lang ang kauna-unahang nilalang na nakaligtas sa bawat pilantik ng aking espada. Sambit naman ng Bisi Kapitan sa binata habang patuloy silang naglalaban. Masyado ka palang madaldal. Bakit hindi na lang ang mga espada natin ang mag-uusap? Sisiguraduhin kong mamamatay ka sa lupang kinatatayuan mo at hindi na muling makakapaglayag pa. Magiting na tura naman ni Makisig sa katunggaling komandante. Habang mainit ang nagiging labanan sa pagitan ni Makisig at Bisi Kapitan, ay napalingon ang binata sa kinaroroonan ni General Malaya dahil nagawa na nitong gapihin ang komandanting arkeolohista. Ibinuhos na ng babaeng General ang buo niyang lakas para matalo ang babaeng pirata. Nagawa niya itong pugutan ng ulo dahil doon lang ang kanilang kahinaan na magdudulot ng kanilang kamatayan. Subalit sumabog sa galit ang higanting serpiente nang makita nitong humiwalay na ang ulo ni Sahara sa kanyang katawan. Dahilan para magwala ito at sinugod si General Malaya. Hinaribas ng buntot ang babaeng General, dahilan para tumilapon ito ng malakas at tumama ang kanyang likuran sa adubing pader, dahilan para sumuka ito ng dugo. General! Malakas na sigaw ng binatang si Makisig. Magbabayad kang halimaw ka sa ginawa mo kay General Malaya. Papatayin kita at tatabasin ko ang 7 ulo mo. Dugtong muli ni Makisig sa higanting serpiente. Sa akin mo ituon ang atensyon mo dahil ako ang kalaban mo. Wala kang laban sa aming kapitan dahil siya ang aming Panginoon. Tura naman ng Bisi Kapitan sa binata dahil ibinaling nito ang atensyon sa higanting nilalang. Nang haharibasi na sana ng Bisi Kapitan ang binata, ay bigla na lamang itong tumilapon ng malakas dahil biglang may lumitaw na malakas na hanging buhawi na nakapalibot sa katawan ni Makisig. Tinanggal ng binata ang nakapulupot na kadina sa kanyang katawan at ginawa niya itong latigo. Iwinasiwas niya ang kadina sa Bisi Kapitan at pumulupot naman ito sa liig ng komandante at ubod lakas na hinila, dahilan para pumilipit ang liig nito hanggang sa mapugutan ng ulo ang Bisi Kapitan. Matapos patayin ng binata ang kanang kamay ni Kapitan Burgosa, ay binitiwan nito ang kanyang kadena at umusal ng dasal habang hawak nito ang mutya ng agila na nakasabit sa kanyang leeg. Habang umusal ng kakaibang salita ang binata, ay muling umihip ang malakas na hangin at pumapaikot ito sa katawan ni Makisig hanggang sa tuluyan ng maging buhawi ang mainit na hangin. Halos tumilapon ng mga mandirigmang Amazona at mga pirata dahil sa malahiganting buhawi, dahilan para maudlot ang kanilang madugong labanan. Nabigla naman si General Malaya sa pambihirang lakas ni Makisig habang nakabulagta ito sa lupa at nakabaling ang paningin sa binata. Hanggang dumating sa punto na biglang naglaho sa paningin ng babaeng General
ang katawan ni Makisig dahil nilamon na ito ng malahiganting buhawi. Lumipas ang ilang sandali ay biglang lumipad sa tuktok ng bunganga ng buhawi ang isang higanting agila na may makukulay na mga balahibo at pakpak. Sumusukat din ito ang dambuhalang agila sa 30 talampakan. Sa paglitaw ng misteryosong ibon ay naglaho din kaagad ang dambuhalang buhawi at kasama ring naglaho ang binatang si Makisig. Batid ni General Malaya na ang higanting agila at si Makisig ay iisa dahil kahalintulad ng maninilang ang presensya ng binata.